Isang sampal, isang halakhak, at isang pusong durog na durog. Akala ni Mateo, ako ang basahan na maaari niyang apak-apakan habang nagpapakasasa siya sa yaman. Hindi niya alam, ang bawat numerong itinuwid ko sa kanyang kumpanya ay ang mitya rin ng kanyang pagbagsak. Handa ka na bang makita ang isang bilyonaryong lumuluhod sa harap ng babaeng tinawag niyang walang silbi? Sino ang huling tatawa? Walang silbi si Maribel sa harap ng mga kliyente natin, ma. She's just a plain, boring accountant na nakuha ko lang sa kung saang universidad. Pagkatapos ng anibersaryong ito, itutuloy ko na ang annulment. Deserve ni Antonia na maging asawa ng isang De La Vega, hindi ang isang babaeng parang anino lang sa bahay na ito. Ang boses ni Mateo ay tila malamig na bakal na bumaon sa pandinig ni Maribel. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Bitbit ang isang tray na may baso ng maligamgam na tubig at ang maintenance medicine na kailangang inumin ng kanyang asawa bago ang malaking piging. Sa kabilang kamay, maingat niyang hawak ang isang mamahaling seda na kurbata, isang regalo na pinag-ipunan niya ng 3 buwan, kulay asul na tila sumasalamin sa katapatan ng kanyang pag-ibig. Nanigas ang kanyang mga paa. Ang tray na hawak niya ay unti-unting nanginig at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Tama ka, anak, sagot naman ng matining na boses ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Masyado siyang probinsyana para sa ating estado. Isang dekada na siyang nakikinabang sa yaman natin. Panahon na para palitan siya ng mas lalibel sa atin. At si Antonia? She has the class, the connections. Hindi tulad ni Maribel na laging amoy papel at calculator. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel sa gitna ng kadiliman ng hallway. Ang bawat sentimo ng yaman na tinatamasa ng mga De La Vega ngayon, ang mga utang na nabayaran, ang mga tax audit na matagumpay na nalampasan, at ang bawat bilyon na nakapasok sa kumpanya ay bunga ng kanyang puyat at talino. Siya ang utak sa likod ng bawat numerong nagpapatakbo sa kanilang marangyang buhay, habang si Mateo ay abala sa pagpapakitang gilas sa mga dyaryo. Dahan-dahang binitiwan ni Maribel ang tray sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Walang tunog, walang ingay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malakas na pagkabasag na siya lamang ang nakakarinig. Ang kurbatang hawak niya ay nalaglag sa sahig, tila isang patay na alaala na wala ng halaga. Pumasok siya sa kanilang silid at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown, luma na ngunit maayos pa rin. Ito ang pinili niya dahil ayaw niyang gumastos ng malaki mula sa pera ng kumpanya, lalo na't alam niyang may mga kailangang bayarang utang ang kumpanya sa susunod na buwan. Ngunit sa paningin ni Mateo, ang katipiran niyang ito ay isang kahihiyan. Nang bumaba siya sa grand ballroom ng kanilang mansyon, sinalubong siya ng nakasisilaw na mga ilaw at ang mapanghusgang mga mata ng matataas na lipunan. Doon, sa gitna ng entablado, nakita niya si Mateo na nakahawak sa baywang ni Antonia. Ang babae ay nakasuot ng isang pulang gown na tila nagnininga sa kapangahasan at ang brilyante sa kanyang leeg ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang katotohanan. Ladies and gentlemen, masayang bati ni Mateo sa mikropono habang ang lahat ay nakatingin sa kanila. Tonight is not just about the ika-10 anniversary of De La Vega Logistics. It is also about new beginnings. Naglakad si Maribel palapit, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang mapansin ni Mateo ang kanyang presensya, ang nangiti sa mga labi ng lalaki ay agad na napalitan ng puot. "What are you doing here, Maribel?" Bulong ni Mateo nang makalapit ang asawa, sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. "I told you to stay in the kitchen if you're going to wear that trashy dress. Sinisira mo ang image ko." "Mateo, kailangan nating mag-usap," mahinahong sagot ni Maribel.
kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Tungkol ito sa kumpanya at sa sinabi mo sa library kanina. Nanlisik ang mga mata ni Mateo. Wala tayong dapat pag-usapan at wag mo akong sisimulan sa mga drama mo. Sa harap ng lahat, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maribel. Ang tunog ng palad sa balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng biglang tumahimik na silid. Napalingon ang lahat. Ang hiyaw ng mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumalakay sa pandinig ni Maribel. "Umalis ka na rito, Maribel," sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagmamayabang. "Huwag mong ipahiya ang sarili mo lalo. You're nothing but a liability to this family." Humalakak si Antonia sa gilid, isang tunog na puno ng tagumpay at pangungutya. "Poor Maribel, hindi mo ba alam? You're just a history now. Move on na, girl." Hindi lumuha si Maribel. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Mateo. Ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang lalaking pinrotektahan niya mula sa bangkarota sa loob ng 10 taon. Tumalikod siya ng walang kibo. Naglakad siya palayo sa kislap ng mga chandelier, palayo sa mapanirang tawanan, at palayo sa taong itinuring niyang mundo. Pagdating sa kanilang silid, kinuha niya ang isang maliit na folder na kulay pula mula sa ilalim ng kanilang kama. Ito ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon ni Mateo na siya lamang ang nakakaalam kung paano itatago. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang refleksyon. Namamaga ang kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na unti-unting nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Inilabas niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong nagmistulang tanikala sa loob ng 1 dekada. Dahan-dahan, ihinulog niya ito sa loob ng toilet bowl. Ang tubig ay tila naging huling hantungan ng lahat ng kanyang sakripisyo. "Ang bawat bilyon na pinaghirapan ko para sa iyo, Mateo, ay ako rin ang kukuha pabalik." Bulong niya sa hangin. "Simula ngayong gabi, ang aninong minaliit mo ang siyang magiging pinakamadilim na bangungot mo." Lumabas siya ng mansyon bitbit ang isang maliit na maleta. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang pusong pagod na sa pagtitiis. Ngunit sa bawat patak ng tubig, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang muling nabubuhay. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang babae ang pag-ibig na unti-unti siyang kinakain ng buhay? At sa oras na ang martir ay maging isang hukom, may matitira pa kaya sa palasyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong mga luhang walang halaga, Maribel. Isang basura ay dapat lang itapon sa labas bago pa nito mapanghi ang buong bahay. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Sa likod niya, nakasilip si Antonia na may hawak na baso ng wine at tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas sa telebisyon. Kasalukuyang nag-iimpake si Maribel. Ang bawat piraso ng damit na inilalagay niya sa maliit at kupas na maleta ay may kalakip na alaala. Mga damit na binili niya mula sa kanyang sariling ipon noong nagsisimula pa lamang sila ni Mateo, bago pa ito naging ganid sa kapangyarihan. Narinig mo ba ang biyenan mo, girl? O baka pati pandinig mo ay kinalawang na rin gaya ng itsura mo? Pangungutya ni Antonia. Humakbang ang babae papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa bungo ni Maribel. Nilapitan ni Antonia ang vanity mirror at kinuha ang isang bote ng pabango ni Maribel, isang mumurahing brand na regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Binuksan ito ni Antonia at marahas na isinisid sa hangin bago ito binitiwan ng walang ingat. Ang tunog ng pagkabasag ng bote sa sahig
ay mabilis na sinundan ng pagkalat ng amoy ng sampagita sa buong silid. Oops, sorry. Pero amoy pang simbahan naman kasi ang pabango mo, masyadong cheap para sa kwartong ito, sabi ni Antonia habang humahagik-gik. Hindi kumibo si Maribel. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng maleta hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng 10 taon, tiniis niya ang bawat lait, ang bawat pagmamaliit ni Doña Aurora dahil naniniwala siya sa utang na loob. Akala niya, dahil tinulungan siya ng pamilya De La Vega noong mamatay ang kanyang mga magulang, obligasyon niyang maging isang martir. Ngunit ang utang na yon ay matagal na niyang nabayaran ng dugo, pawis at ng milyon-milyong pisong kinita ng kumpanya dahil sa kanyang talino. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Hawak niya ang isang folder na asul. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi mula sa pananampal na ginawa niya kanina sa harap ng maraming tao. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali. "Sign this, Maribel," utos ni Mateo, sabay lapag ng folder sa ibabaw ng kama. "It's a waiver of assets. Ibibigay ko sa iyo ang 500,000 piso bilang tulong, pero kailangang pirmahan mo na wala kang habol sa kahit anong ari-arian ko o sa kumpanya. Isipin mo na lang, ito na ang huling pabor ko sa iyo bago kita tuluyang burahin sa buhay ko." Tahimik na pinagmasdan ni Maribel ang mga dokumento. Sinisiyasat ang bawat detalye. Walang nakaliligtas sa kanyang mata. Bilang isang forensic auditor, kabisado niya kung saan nagtatago ang mga butas, mga lihim na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Alam niya na ang 500,000 inaalok ni Mateo ay barya lamang kumpara sa bilyon-bilyong utang na nakatago sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Mga utang na siya lamang ang nakakaalam kung paano i-maneuver para hindi sila makasuhan ng tax evasion. 500,000 para sa 10 taon ng buhay ko, Mateo? Mahinang tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang malamyos na himig na puno ng lungkot. Ngunit may talim na hindi nila napapansin. "Huwag ka nang maging gahaman, Maribel," bulyaw ni Doña Aurora. "Wala kang dinalang kahit isang kusing sa pamilyang ito, kundi ang utak mong puro numero lang ang laman. Magpasalamat ka at bibigyan ka pa ng anak ko ng panggastos sa probinsya." Lumapit si Antonia kay Mateo at yumakap sa braso nito. "Honey, bilisan na natin. I want to redecorate this room tomorrow. Gusto kong ipatapon lahat ng gamit dito na amoy luma." Tumingin si Maribel kay Mateo. Nakita niya ang lalaking dating nangako na poprotektahan siya, ngunit ngayon ay siya pang unang sumasaksak sa kanyang likuran. Kinuha ni Maribel ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ang pinakamakatatag na pakiramdam na naranasan niya sa loob ng mahabang panahon. Mabilis niyang nilagdaan ng waiver, isang pirma na tila nagpapakawala sa kanya mula sa isang madilim na kulungan. "Ayan na, Mateo, tapos na tayo," sabi ni Maribel habang isinasara ang folder. Nagulat si Mateo sa bilis ng kanyang pagsuko. Inasahan niya ang pagmamakaawa, ang pag-iyak, o ang pakikipag-agawan sa yaman. Ngunit ang katahimikan ni Maribel ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib na agad din niyang iwinaksi. "Good. Now, get out of my house tonight," sabi ni Mateo bago tumalikod at lumabas kasama si Antonia na tumatawa ng malakas. Naiwan si Maribel kasama si Doña Aurora. Lumapit ang matanda sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Ang amoy ng mamahaling kolorete ay tila sumasakal sa hangin. "Isang hamak na accountant ka lang, Maribel. Tandaan mo, sa mundong ito, ang may pera ang laging panalo. At ikaw, mamamatay kang isang basahan." Nang makaalis ang matanda, tanging ang tunog ng malakas na pagbagsak ng pinto ang naiwan sa silid. Lumapit si Maribel sa vanity mirror na binasag ni Antonia. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng bubog. Hindi niya ito ginamit para saktan ang sarili, kundi para tingnan ang sarili
Sa isang maliit na refleksyon, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at may tinawagan. "Hello, Attorney Santos. Ituloy niyo na ang plano. I've already signed the waiver. Yes, including the clause about the secondary ledger. Hayaan nating isipin nila na nanalo sila." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Hindi ito ngiti ng isang biktima, kundi ngiti ng isang mangangaso na nakita ng mahuhulog ang biktima sa hukay. Dinala niya ang kanyang maleta at lumabas ng silid nang hindi lumilingon habang naglalakad siya sa madilim na hallway. Ang bawat larawan ng pamilya De La Vega na nadadaanan niya ay tila nagiging malabo sa kanyang paningin. Alam niya na sa sandaling mawala ang kanyang magic touch sa kanilang mga account, ang mansyong ito na itinayo sa kasinungalingan ay guguho na parang mga baraha. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Mateo noong ikasal sila. Kinuha niya ito, tinitigan ang masayang mukha ng lalaki at dahan-dahang binitiwan. Ang tunog ng pagkabasag ng frame sa sahig ay ang huling tunog na narinig niya bago siya tuluyang lumabas ng pinto patungo sa ulan. Bakit masyadong madali para kay Maribel? Natalikuran ang lahat ng yaman. Anong nakatago sa loob ng pulang folder na hindi napansin ni Mateo? At sa oras na matuklasan nila ang tunay na halaga nang nawala sa kanila, huli na ba ang lahat para humingi ng tawad? Sino ba ang kailangan ng isang Maribel kung mayroon na akong pinakamahusay na financial team sa buong bansa? Sa wakas, malaya na ang kumpanyang ito sa anino ng isang babaeng walang ibang alam kundi magtipid at magreklamo. Ang halakhak ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina. Tila isang deklarasyon ng tagumpay sa isang giyera na siya lang ang nakakaalam. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling balat ng hayop habang sa kanyang harapan ay nakatayo ang 5 lalaking nakasuot ng dekalidad na barong at tuxedo, ang kanyang bagong financial consultants na kinuha niya sa malaking halaga. Sa sulok ng silid, ang bakanting mesa na dating inookupa ni Maribel ay tila isang malamig na libingan. Wala na ang mga tumpok ng dokumento na maayos na nakasalansan. Wala na ang amoy ng kape na laging inihahanda ni Maribel para sa kanya tuwing madaling araw. Ang tanging naiwan na lamang ay ang isang lumang calculator at isang maliit na cactus na nagsisimula ng malanta dahil sa kawalan ng nagdidilig. Hindi alam ni Mateo na habang iniinom niya ang kanyang mamahaling whiskey sa isang maliit at madilim na boarding house sa labas ng lungsod, nakaupo si Maribel sa harap ng kanyang lumang laptop. Ang tanging liwanag sa silid ay ang asul na sinag mula sa screen na nagpapakita ng libo-libong linya ng mga codes at macros. Ito ang puso ng De La Vega Logistics, isang komplikadong sistema ng automation na binuo ni Maribel sa loob ng 7 taon upang itago ang mga kakulangan sa cash flow at automatikong itama ang mga mali sa inventory na dulot ng kapabayaan ni Mateo. Kung wala ang sistemang ito, ang kumpanya ay magmumukhang isang barkong puno ng butas sa gitna ng malakas na bagyo. Dahan-dahan, inilagay ni Maribel ang kanyang daliri sa delete key. Walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang. Ito ang katalinuhang tinawag mong walang silbi, Mateo. Bulong ni Maribel sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang panalangin para sa isang darating na katarungan. Ngayon, hayaan nating ang mga numero na mismo ang magsabi sa iyo ng totoo. Isang pindot. Ang bawat formula, ang bawat lihim na safety net na nagpoprotekta sa kumpanya mula sa mga mata ng gobyerno at mga bangko ay naglaho ng parang usok. Ang bawat file sa server ng kumpanya ay nagbalik sa kanilang orihinal at magulong anyo. Samantala, sa loob ng mansyon, abala si Antonia sa pagpili ng mga bagong kagamitan. Ang tunog ng kanyang pagbuklat sa mga katalog ng alahas ay tila musika sa kanyang pandinig. "Honey," tawag niya kay Mateo na kararating lang mula sa opisina.
Kailangan nating palitan ang lahat ng kurtina. Gusto ko ng kulay ginto para magmukhang totoong palasyo ang bahay na ito. Kahit ano ang gusto mo, mahal. Sagot ni Mateo sabay halik sa noo ng babae. Simula bukas, lalong lalaki ang kita natin dahil wala nang humaharang sa mga gusto kong investment. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang tumunog ang telepono ni Mateo. Ang pag-vibrate nito sa ibabaw ng lamesang kristal ay tila isang nakakarinding hudyat ng panganib. Sir Mateo, ang boses ng kanyang head of operations ay puno ng kaba. Tila humihingal sa kabilang linya. May problema tayo. Ang lahat ng ating shipping schedules ay nagkagulo. Ang mga bangko ay biglang nagpadala ng red flag notice dahil ang mga numbers sa ating daily report ay hindi na nagtutugma sa aktwal na laman ng ating mga bodega. Ano, imposible? Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Naging sanhi upang tumalsik ang ilang patak ng alak sa kanyang puting polo. Nasaan ang mga consultant? Ayusin niyo yan. Sir, sinusubukan namin pero parang may nawawalang formula sa system. Hindi namin mahanap kung paano ito itinuwid ni Ma'am Maribel noon. Ang lahat ng data ay nag-e-error, sir. Nabitawan ni Mateo ang telepono. Ang tunog nito, nang tumama sa malambot na carpet, ay tila isang mahinang kalabog ng babala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya para saksakin ang tiwala ng tanging taong nakakaalam kung paano patakbuhin ang kanyang buhay. Sa kabilang panig ng lungsod, isinara ni Maribel ang kanyang laptop. Humiga siya sa maliit at matigas na kama. Nakatingin sa kisame na may mga mantsa ng lumang ulan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Walang mabigat na responsibilidad. Walang kumpanyang kailangang iligtas. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sapat na ba ang pagbagsak ng kumpanya para mabura ang 10 taon ng pambabaliwala? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking bagyo na susubok sa kanyang natitirang kabutihan? Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ang tunog ng 3 mahihinang katok sa gitna ng hating gabi ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Maribel. Sino ang makakaalam kung nasaan siya? Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang papalapit sa pinto. Isang anino ang nakita niya sa ilalim ng siwang. Isang aninong hindi niya inaasahang makikita muli. Maribel, bakit may bakas ng kamay sa iyong pisngi? Anong ginawa nila sa'yo? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagkabigla at nagdadalamhating pag-aalala. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ni Maribel. Hingal na tila galing sa isang mahabang pagtakbo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa namamagang bahagi ng mukha ng babae. Ang lila at pulang marka na iniwan ng palad ni Mateo. Hindi agad nakapagsalita si Maribel. Ang tanging narinig sa maliit na hallway ay ang banayad na pagpatak ng ulan sa bubungan at ang malalim na paghinga ni Gabriel. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang pisngi. Isang kilos na puno ng hiya at pagod. Wala na yon, Gabriel. Tapos na. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Hindi mahalaga iyon, sagot ni Gabriel habang pilit na hinahawakan ang nanginginig na balikat ni Maribel. Maribel, matalino kang babae. Forensic auditor ka. Isa sa pinakamahusay na nakilala ko noong kolehiyo. Bakit mo hinayaang tratuhin kanilang parang basahan sa loob ng 10 taon? Pumasok si Gabriel sa loob ng silid at nakita ang maliit na maleta sa ibabaw ng kama. Ang bawat gamit na nakatiklop sa loob ay tila mga labi ng isang naguhong pangarap. Nararamdaman niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng kwarto. Isang katahimikang sumisigaw ng sakit at kawalan ng pag-asa. Alis na ako, Gabriel. Babalik ako sa probinsya, sa lumang bahay ni Lola, sabi ni Maribel habang muling isinasara ang kanyang maleta.
Wala na akong dahilan para manatili sa lungsod na ito. Ang lahat ng itinayo ko dito ay gumuho na. Pero ang kumpanya, Maribel, ang De La Vega Logistics. Alam kong ikaw ang nagpapatakbo niyan sa likod ng mga eksena. Hahayaan mo na lang ba silang makinabang sa lahat ng pinaghirapan mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Hindi sila makikinabang, Gabriel. Ang kumpanyang yon ay isang magandang gusali na walang pundasyon. Ngayong wala na ako, ang bawat kasalanan ni Mateo sa batas at sa pera ay lalabas na parang mga anay na kumakain sa kahoy. Hindi ko kailangang manatili para makita ang pagbagsak nila. Tinulungan ni Gabriel si Maribel na dalhin ang kanyang gamit pababa. Sa labas, naghihintay ang isang lumang kotse. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa terminal ng bus, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga lumalabo at lumalayong alaala sa paningin ni Maribel. Ang amoy ng basang kalsada at ang usok ng mga sasakyan ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay may kaakibat na lamig. Pagdating sa terminal, ang ingay ng mga tao at ang ugong ng mga makina ng bus ay tila isang magulong koro na nagpapaalam sa kanya. Sa gitna ng siksikan, naupo si Maribel sa isang bakanting bangko habang hinihintay ang kanyang biyahe. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang unang sulat pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Mateo noong sila ay magkasintahan pa lamang. Mga salitang puno ng pangako at tamis na ngayon ay lasa na ng lason. Maribel, sigurado ka na ba? Tanong ni Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. Maari kitang tulungan. May mga kakilala ako sa gobyerno. Maaari nating bawiin ang nararapat sa iyo. Ang nararapat sa akin ay ang aking katahimikan, Gabriel. Sagot niya. Inilabas ni Maribel ang isang lighter. Sa isang maliit na kislap ng apoy, sinimulan niyang sunugin ang sulat. Pinanood niya kung paano lamunin ng init ang mga salitang, "Sa'yo lamang ang puso ko at hinding-hindi kita sasaktan." Ang mga abo ay nahulog sa semento. Tila mga itim na talulot ng isang bulaklak na matagal nang nalanta. Sa bawat bahagi ng papel na nagiging abo, tila may nababawas na bigat sa dibdib ni Maribel. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pambabalewala, at ang bawat luhang inilihim niya ay unti-unting naglalaho kasama ng usok. "Ayan na ang bus ko," sabi ni Maribel nang makita ang sasakyang may karatulang patungo sa Hilaga. Tumayo siya at binuhat ang kanyang maleta. Tumingin siya sa malayo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang isang itim na SUV na huminto sa tapat ng terminal. Ang plaka nito ay pamilyar, kay Mateo. Nakita niya ang kanyang asawa na bumaba. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkalito. Tila hinahanap siya sa gitna ng karamihan. Marahil ay natuklasan na nito ang kaguluhan sa kumpanya at kailangan siyang mahanap upang ayusin ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Maribel ang takot sa mga mata ni Mateo. Takot na mawala ang kanyang yaman, hindi ang kanyang asawa. Isang huling tingin ang ibinigay ni Maribel bago siya humakbang paakyat sa bus. Hindi siya kumaway, hindi siya lumingon. Habang umaandar ang bus palayo sa terminal, tiningnan ni Maribel ang kanyang sarili sa bintana. Ang refleksyon niya ay malabo. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa likod niya, nakita niyang pilit na humahabol si Mateo sa umaandar na bus. Sumisigaw ng kanyang pangalan habang hinaharang ng mga gwardiya. Ngunit ang distansya ay unti-unting lumalaki. Ang boses ni Mateo ay naging isang mahinang bulong na lamang hanggang sa tuluyan na itong malunod sa ingay ng kalsada. Ano ang gagawin ni Mateo ngayong wala na ang tanging taong marunong magtago ng kanyang mga kasalanan? At sa kanyang pagbabalik sa probinsya, makahanap kaya si Maribel ng tunay na kapayapaan o ang nakaraan ay muli siyang hahabulin sa gitna ng katahimikan? Sa wakas, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng sarili kong puso. Hindi ang bulyaw ng isang taong kailanman ay hindi nakakita
sa aking tunay na halaga. Ang hangin sa probinsya ay may ibang lasa, amoy basang lupa, sariwang dahon, at ang matamis na samyo ng namumukadkad na kalyachuchi. Malayo ito sa amoy ng aircon, lumang papel, at ang nakakasakal na pabango ni Antonia na iniwan ni Maribel sa Maynila. Habang naglalakad siya sa landas patungo sa lumang bahay ng kanyang lola, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay tila isang banayad na kompas ng paglaya. Ang bahay ay gawa sa matitibay na kahoy ng nara at yakal. Lumana, ngunit nakatayo pa ring may dangal sa kabila ng mga dumaang bagyo. Pagbukas ni Maribel sa pinto, ang huni ng mga bisagra na tila nagrereklamo sa katagalan ng hindi pagkakagamit ay umalingaw-ngaw sa paligid. Pumasok ang sinag ng araw sa mga siwang ng bintanang kapis na nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ibinaba ni Maribel ang kanyang maleta sa gitna ng sala. Nilapitan niya ang isang lumang silya na may tahi-tahing sapin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sandalan nito at tila naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang lola. Dito, walang forensic audit. Dito, walang bilyonaryong asawa na kailangang pagsilbihan. Dito, siya ay si Maribel lamang, ang batang babaeng mahilig magbilang ng mga bituin bago pa siya natutong magbilang ng mga utang ng ibang tao. Sinimulan niya ang paglilinis. Ang tunog ng kanyang walis sa sahig ay naging isang ritual ng pagtatapon ng lahat ng dumi ng nakaraan. Bawat agiw na kanyang inaalis ay tila mga sapot ng kasinungalingan na unti-unti niyang binubura sa kanyang isipan. Habang nagpupunas siya ng mga bintana, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Wala na ang itim na gown, wala na ang ayos na pilit na pinaganda para sa isang asawang mapangmaliit. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pagod, ngunit ang mga mata ay nagsisimula nang muling magkaroon ng kislap. Nagluto siya ng simpleng hapunan, tuyo, kamatis, at mainit na sinangag. Ang bawat subo ay tila gamot sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kumot na bumabalot sa kanya sa kapayapaan. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang awit ng mga kuliglig sa labas na tila naghahandog ng isang uyayi para sa kanyang unang gabi ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkain, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa isang balita sa internet ang lumabas sa screen. Ang headline ay malaki at tila sumisigaw. De La Vega Logistics, nahaharap sa malaking krisis sa kumpas ng BIR. CEO Mateo de la Vega hindi mahagilap. Napahinto si Maribel sa pagsubo. Tinitigan niya ang larawan ni Mateo sa screen. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito habang hinaharap ang mga reporter. Alam ni Maribel na ito pa lamang ang unang alo ng tsunami. Ang mga butas sa kanilang accounting na dati niyang tinatakpan ay nagsisimula ng bumuka. At walang sino man sa mga bagong consultant ni Mateo ang makakaalam kung paano itatali ang mga putol na sinulid ng kanilang pananalapi. Binitawan niya ang kanyang kutsara at tumayo. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa malawak na bukirin na natatabunan na ng dilim. Pakiramdam niya ay ligtas siya rito, malayo sa gulo, malayo sa puot. Ngunit sa ilalim ng kanyang kapayapaan, may isang maliit na tinik ng kaba. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Mateo. Kapag naramdaman na ng lalaki ang lamig ng rehas at ang bigat ng pagkakautang, tiyak na hahanapin siya nito. Hindi dahil sa mahal siya nito, kundi dahil siya lamang ang susi para makaligtas ito sa bilangguan. Isang malakas na katok sa pinto ng bakuran ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mahinang katok ng isang kapitbahay. Ito ay marahas, nagmamadali, at puno ng awtoridad. Sino ang darating sa liblib na lugar na ito sa ganitong oras? At paano nila nahanap ang bahay na matagal nang inabandona? Dahan-dahang lumapit si Maribel sa pinto. Ang kanyang puso ay muling tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang hawak niya ang isang lumang kutsilyo sa kusina.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay matalas. Maribel, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Ang boses na yon. Hindi kay Mateo. Ito ay isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa gitna ng kanyang pagtatago. Sino yan? Tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay pilit na pinatatag kahit na ang kanyang mga kamay na nakahawak sa patalim ay nanlalamig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bahagya. Sapat lamang upang makita ang anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, nakita niya ang isang estrangherong nakasuot ng formal na kasuotan. May hawak na isang itim na folder na basang-basa na ng ambon. Miss Maribel de la Vega? Ako si Agent Reyes mula sa National Bureau of Investigation. Formal na pagpapakilala ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng bigat ng awtoridad. Humihingi ako ng paumanhin sa abala sa ganitong oras. Ngunit kailangan ng gobyerno ang iyong tulong upang mabasa ang mga nakatagong financial records ng De La Vega Logistics. Ang buong sistema ay nagulo simula nang umalis ka at pinaghihinalaan naming may bilyon-bilyong pisong tax evasion na nagaganap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ibinaba niya ang kutsilyo. Ang kumpanyang minsang naging mundo niya ngayon ay isang bangkay na pinag-aagawan ng mga buwitre. Wala na akong asawa, Agent Reyes, at lalong wala na akong kumpanya. Mahinahong sagot ni Maribel. Lahat ng kailangan niyo ay nasa opisina ni Mateo. Mayroon siyang sariling grupo ng mga henyo ngayon. Hayaan niyo silang maglinis ng kalat niya. Huwag niyo na akong guluhin. Isinara ni Maribel ang pinto bago pa man makasagot ang ahente. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila paglalagay ng huling kandado sa kanyang nakaraan. Hindi siya magiging tulay para iligtas si Mateo at hindi rin siya magiging instrumento para pabilisin ang pagbagsak nito. Hahayaan niyang ang sariling kayabangan ng kanyang asawa ang sumira rito. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay tila nakakasakal sa bigat ng tensyon. Nakakalat sa ibabaw ng malaking mahogany desk ni Mateo ang mga dokumentong may pulang marka mula sa mga bangko. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay pugto sa kawalan ng tulog. Ang bawat paglagok niya ng alak ay hindi sapat upang pawiin ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng study room at pumasok si Antonia. Nakasuot siya ng isang manipis at mapang-akit na silk robe. Lumapit siya sa likuran ni Mateo at nagsimulang masahiin ang mga balikat ng lalaki gamit ang kanyang mga daliring may mahahabang kuko na kulay pula. Babe, why are you so stressed? Malamig na bulong ni Antonia. Ang kanyang labi ay dumampi sa tainga ni Mateo. Huwag mo nang isipin ang mga numerong yan. Kaya nga natin pinalayas ang walang kwentang asawa mo para mas lumaki ang kumpanya, di ba? You are a genius, Mateo. Hindi mo siya kailangan. Hindi mo naintindihan, Antonia. Naiinis na sagot ni Mateo. Bagaman pinabayaan niyang yakapin siya ng babae. Ang mga foreign investors ay nag-pull out. Ang mga barko natin ay na-hold sa customs dahil hindi nagtugma ang mga tax declarations natin mula pa noong nakaraang taon. Kailangan ko ng mabilis na cash injection o baka ma-freeze ang lahat ng accounts ko bukas. Isang makislap na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Antonia, tila isang ahas na nakakita ng tamang pagkakataon upang tuklawin ang kanyang biktima. Umiikot siya at naupo sa hita ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na pag-asa. I have the perfect solution for you, honey, sabi ni Antonia habang hinahaplos ang pisngi ni Mateo. May uncle ako sa Singapore, si Uncle Marco. Siya ang may hawak ng Caspian Project, isang exclusive na offshore investment. Kung ilalagay natin ang natitirang liquid funds mo doon ngayon, madodoble ito sa loob lang ng 2 linggo.
We can pay off the customs, silence the banks, at ipamukha sa dating asawa mo na mas lalo tayong yumaman nang mawala siya. Napatigil si Mateo. Ang salitang offshore funds ay ang natitira niyang huling baraha, ang sikretong pera na itinabi ni Maribel noon para lamang sa pinakamatinding krisis at binilinan siyang huwag na huwag gagalawin ng walang masusing pag-aaral. Sure ka ba rito, Antonia? That's our last 500 million. Kung mawala ito, wala na tayong pambayad kahit sa kuryente ng mansyong ito. Trust me, Mateo. Pamimilit ni Antonia. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na sumpa. Ako ang kasama mo ngayon. Hindi ang babaeng yon na walang ginawa, kundi limitahan ang pag-asenso mo. I want the best for us. Give me the master token at ako na ang bahala sa transfer. You just sit here and relax. Dala ng yabang at desperasyon, binuksan ni Mateo ang lihim na vault sa ilalim ng kanyang mesa. Kinuha niya ang itim na USB security key, ang huling susi sa kanyang kayamanan, at iniabot iyon kay Antonia, kasabay ng isang papel na may nakasulat na mga master PIN code. Sige, tapusin mo na. Utos niya habang sumasandal sa silya. Tila gumaan ang loob. Hindi namamalayan na siya mismo ang nag-abot ng kapangyarihang maaaring magpabagsak sa kanya. Tumayo si Antonia. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang tainga ng mahawakan ang malamig na metal ng security key. Naglakad siya palabas ng study room nang may kumpas ng tagumpay sa bawat hakbang. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad niyang isinara ang pinto at ikinandado ito. Ang matamis at mapagmahal na mukha na ipinakita niya kay Mateo ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang malamig at sakim na anyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Marco, darling, bungad ni Antonia nang sagutin ang kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik at lihim na tagumpay. Nakuha ko na. Ibinigay ng tangang bilyonaryo ang master key. Simulan mo na ang pag-transfer ng lahat ng pondo sa account natin sa Cayman Islands. Ihanda mo na ang mga tiket natin pa Switzerland bukas ng gabi. Ang babaeng itinuring ni Mateo na reyna ay siya palang magpapabagsak sa kanya sa putikan. Ngunit habang inililipat ni Antonia ang huling sentimo ng mga De La Vega, may isang maliit na detalye sa mga code na iniwan ni Maribel ang hindi nila napansin. Isang bitag na naghihintay lamang ng tamang oras upang sumabog. Ang umaga sa naglalakihang gusali ng De La Vega Logistics ay hindi sinalubong ng nakasanayang kaayusan, kundi ng isang nakakabinging kaguluhan. Paglabas pa lamang ni Mateo mula sa kanyang sasakyan, bumungad na sa kanya ang pulutong ng mga empleyado na balisa, mga teleponong walang tigil sa pag-ilaw, at ang mga mukha ng kanyang bagong financial team na tila nakakita ng multo. Naglakad si Mateo ng may pagmamalaki, iniaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Sa isip niya, ito lamang ay isang maliit na aberya na malulutas sa sandaling pumasok ang Caspian Project Investment na ipinangako ni Antonia. Ang kanyang tiwala sa sarili ay tila isang matibay na pader na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Sinalubong siya ng Head of Operations. Ang noo nito ay puno ng butil ng pawis. Sir Mateo, naka-lockdown ang 3 pangunahing warehouses natin. Ang mga kargamento sa pantalan ay pinigilan ng customs dahil sa unpaid duties na umabot na sa bilyon-bilyong piso. Ang mga bangko ay nagpapadala na ng notices of default. Isang malamig at mapagmataas na ngiti ang isinukli ni Mateo. Masyado kayong nagpapanik. Tumawag ang bangko ko mula sa Singapore. Ang pondo ay papasok na anumang oras mula ngayon. Ako na ang bahala. Pumasok siya sa kanyang opisina at maangas na kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Antonia upang kumpirmahin ang paglipat ng pera. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Inaasahan ang malambing na boses ng babaeng magliligtas sa kanyang imperyo. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang isang automated na boses na nagsasabing ang numero ay hindi na maaabot. Kumunot ang noo ni Mateo.
Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin ang sagot. Ang malamig at walang pusong boses ng operator ay unti-unting nagtanim ng kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ng marahas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang lead consultant, dala ang isang laptop na ang screen ay nagliliwanag ng kulay pula. Ang mukha ng lalaki ay kasing putla ng isang papel. Sir, the master account. Ang natitira nating 500 milyong piso na liquid funds. Wala na. Nanginginig na pahayag ng consultant. Inilipat ito kaninang madaling araw sa isang offshore account sa Cayman Islands. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mateo. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging mabigat. Pinipigilan siyang huminga. Anong sinasabi mo? Si Antonia, ang may hawak ng master key. Baka may inayos lang siya sa investment natin. Sir, walang investment. Sagot ng consultant. Ang boses ay puno ng panginginig. At may malaking problema pa. Ang sistema na ginamit sa paglipat, tila may nakaprogram na security trap sa mga dating code ng kumpanya. Nang ilabas ang pera ng walang pahintulot ng orihinal na admin, automatiko nitong ipinadala ang lahat ng hidden ledgers natin sa Anti-Money Laundering Council at sa Bureau of Internal Revenue. Sir, naka-freeze ang lahat ng assets natin at alam na ng gobyerno ang tungkol sa mga pekeng tax declarations. Ang bawat salita ay tila mga martilyo na dumudurog sa utak ni Mateo. Ang bitag. Ang matalinong bitag na inilagay ni Maribel para protektahan siya noon mula sa mga magnanakaw, ngayon ay naging posas na magdadala sa kanya sa kulungan. Hindi lamang siya ninakawan ni Antonia, kundi inilantad din nito ang lahat ng kasalanan niya sa batas. Siya ay naiwang hubad sa gitna ng unos na siya mismo ang lumikha. Sa gitna ng pagguho ng mundo ni Mateo, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega, nagising si Doña Aurora. Sanay siyang bumangon at sumigaw upang utusan si Maribel na ipagtimpla siya ng kape. Ngunit naalala niyang itinaboy na nila ang basura ng pamilya. Tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto ni Antonia upang yayain itong mamili ng mga bagong muebles. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang magulong silid. Bukas ang mga kabinet, nakakalat ang mga walang kwentang damit at wala ni isang anino ni Antonia. May isang masamang kutob na gumapang sa balat ng matanda. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang sariling kwarto at binuksan ang kanyang personal na vault, kung saan nakatago ang mga antigong alahas ng pamilya. Wala na ang mga brilyante, wala na ang mga ginto. Ang tanging naiwan ay ang isang walang lamang kahon na tila nanlilibak sa kanyang katangahan. Ang hiyaw ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit walang sino man ang naroon upang tulungan siya. Ang mga katulong ay nagsialisa na rin matapos makita ang gulo. Balik sa opisina, ang tuhod ni Mateo ay unti-unting nanghina. Ang kanyang panginginig ay umabot sa kanyang mga kamay habang pilit niyang hinahanap ang pangalan ni Maribel sa kanyang contacts. Kailangan niya ang kanyang asawa. Si Maribel ang forensic auditor. Si Maribel ang nakakaalam kung paano ayusin ang mga numero. Si Maribel ang tanging tagapagligtas niya. Pinindot niya ang numero at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat pagtunog sa linya ay tila isang siglong paghihintay. Hanggang sa marinig niya ang mensahe na tuluyang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Ang numero na kanyang tinatawagan ay hindi na ginagamit. Ibinaba ni Mateo ang telepono. Tiningnan niya ang malaking monitor sa pader ng kanyang opisina. Ang nakalagay doon ay hindi ang mga graph ng kanyang tagumpay, kundi ang mga nagliliwanag na pulang numero na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong utang. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang yaman na ipinagpalit niya sa katapatan ng kanyang asawa, ay naging isang napakalaking ilusyon. Sa isang biglaang pagsabog ng galit, puot at matinding pagsisisi, hinawakan ni Mateo ang mabigat na kristal na tropeo ng CEO of the Year mula sa kanyang mesa. Ibinato niya ito
ng buong lakas sa monitor. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay sumabay sa tuluyang pagkaguho ng kanyang pagkatao. Ang bilyonaryong hari ay naiwang nakaluhod sa gitna ng sarili niyang mga guho, habang ang babaeng itinuring niyang walang silbi ay malayang nakangiti sa ilalim ng probinsyanong araw. Ngayong na-corner na si Mateo ng kanyang sariling kasakiman, hanggang saan siya aabot para takasan ang batas, at kung haharapin niya ang katotohanan, magkakaroon pa kaya siya ng mukhang ihaharap sa babaeng minsan niyang tinawag na anino? Ang balita ng pagbagsak ng De La Vega Logistics ay kumalat sa buong bansa na tila apoy sa isang tuyong kagubatan. Ang pangalang minsan ay naging simbolo ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay naging laman ng mga usapan tungkol sa pandaraya, kasakiman at katangahan. At sa gitna ng unos na ito, si Mateo, ang lalaking dating naglalakad ng mataas ang noo, ay ngayoy tila isang ligaw na hayop na naghahanap ng matataguan mula sa mga nag-aabang na alagad ng batas. Sa probinsya, ang mundo ni Maribel ay nanatiling mapayapa. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa matamis na amoy ng mainit na pandesal na ibinabahagi niya sa mga batang naglalaro sa tapat ng kanilang lumang bahay. Ang kanyang nangiti ay hindi na isang maskara na itinatago ang sakit. Ito ay tila isang bagong sumisikat na araw pagkatapos ng mahabang gabi. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang, dahil ang desperasyon ng isang taong nalulunod ay walang pinipiling lugar. Isang hapon, habang masayang nakikipag-usap si Maribel kay Gabriel sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang maruming itim na sasakyan ang biglang huminto sa labas ng kanilang bakuran. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking halos hindi na makilala. Ang mamahaling suit na dating isinusuot ni Mateo ay gusot at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puyat at nanlilisik sa galit. Natigilan si Maribel. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. "Maribel!" sigaw ni Mateo habang padabog na binubuksan ang maliit na gate na gawa sa kawayan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa magkahalong puot at matinding pangangailangan. "Sa wakas, nahanap din kita. Pinahirapan mo pa ako. Ngayon, bumalik ka na sa Maynila at ayusin mo ang gulong ginawa mo sa kumpanya." Tumayo si Gabriel at humakbang paharap, nagsisilbing harang sa pagitan ni Maribel at ng nagwawalang lalaki. "Mateo, wala kang karapatang mag-utos dito. Umalis ka na." Bago pa ako tumawag ng pulis. Matatag na pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Tiningnan ni Mateo si Gabriel mula ulo hanggang paa. Isang mapangutyang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. "Kaya ba nagmamadali kang umalis at pirmahan ng waiver, Maribel? Dahil sa lalaking ito? Isang hamak na probinsyano ang ipinagpalit mo sa isang De La Vega? Ang kapal ng mukha mo." Hindi natinag si Maribel. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, tinapik ang balikat ni Gabriel upang humingi ng espasyo. Hinarap niya ang lalaking minsang naging mundo niya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nakikita na lamang niya ay isang nakakaawang anino ng kasakiman. "Wala akong inayos na gulo, Mateo, at wala akong ginawang gulo," mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila yelo sa tag-init. Malamig, malinaw, at hindi nababasag. "Ang mga numerong nakita mo ay ang katotohanan na matagal kong itinago para protektahan ka. Nang alisin mo ako, inalis mo rin ang tanging pumipigil sa tuluyan mong pagbagsak. Kasalanan mo ito!" sigaw ni Mateo. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng emosyon. "Kung hindi mo sana nilagyan ng bitag ang mga codes, hindi malalaman ng gobyerno. At kung hindi ka umalis, hindi sana kukunin ni Antonia ang pera. Pinlano mo ito. Gusto mong sirain ang buhay ko." Sa isang mabilis na galaw, inangat ni Mateo ang kanyang kamay upang sampalin si Maribel. Eksakto sa paraang ginawa niya sa harap ng maraming tao sa Maynila.
Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Gabriel ang pulso ni Mateo. Ang hawak ay mahigpit, puno ng babala na hindi na siya papayag na saktan muli ang babaeng nasa likod niya. Subalit mas nagulat si Gabriel sa sumunod na nangyari. Hinawi ni Maribel ang kamay ni Gabriel. Sa isang idlap, itinaas ni Maribel ang kanyang sariling kamay at isang malakas at mariing sampal ang iginawad niya sa pisngi ni Mateo. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon, isang tunog ng katarungan na matagal nang inasam. Napaatras si Mateo, hawak ang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla. Ang babaeng martir ay natutong lumaban. Ang sampal na yan ay para sa lahat ng luhang sinayang ko sa iyo, Mateo, sabi ni Maribel. Ang bawat salita ay may dalang talim na bumabaon ng malalim sa budhi ng lalaki. Wala akong pinlano. Binigyan lamang kita ng pagkakataong patunayan kung gaano kakagaling nang wala ako. Ngayon, nakita mo na ang sagot. Kailangan ko ang tulong mo, Maribel. Pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang pagiging arogante ay mabilis na naglaho at napalitan ng panginginig ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Maari mong sabihin sa mga awtoridad na ikaw ang may gawa ng mga anomalyang yon. Ikaw ang forensic auditor. Alam mo kung paano lusutan ito. Kung hindi, makukulong ako. Tumingin si Maribel sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang isang batang duwag na laging naghahanap ng masisisi sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang pag-ibig niya para rito ay matagal nang namatay. Ako ang tanging tao na nagsikap panatilihin kang buhay at tinawag mo akong basura. Mahinang sabi ni Maribel bago tumalikod. Ngayon, harapin mo ang amoy ng sarili mong kalat. Umalis ka na, Mateo. Hindi na ito ang bahay mo at hindi na ako ang asawa mo. Naglakad si Maribel pabalik sa bahay. Iniiwan si Mateo na nakatayo sa labas habang dahan-dahang nagsimulang bumagsak ang ulan. Ang lalaking dating nagmamay-ari ng lahat ay ngayon ay walang-wala. Nababasa ng ulan at pinapanood ang babaeng itinapon niya na naglalakad palayo dala ang tanging susi na maaring magligtas sa kanya. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang lalaking nasanay sa karangyaan kapag ang tanging naghihintay sa kanya ay ang madilim at malamig na selda. At sa paparating na paglilitis, anong huling baraha ang inihanda ni Maribel upang tuluyang isara ang kabanata ng mga De La Vega? Walang utang na loob. Tinanggap namin siya sa bahay na ito nung wala siyang makain, pinag-aral at binihisan. Ito ba ang igaganti niya sa pamilya De La Vega? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak at walang lamang sala ng kanilang mansyon. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pait, ngunit ang totoo ay walang laman ang kanyang mga panunumbat. Hindi nila kailanman pinag-aral si Maribel. Ang babae ang nagtaguyod sa sarili nito gamit ang mga scholarship. Ngunit para sa isang aroganteng matanda na nasanay na bilhin ang katotohanan, ang kanyang sariling kasinungalingan ay ang tanging nakakapitang katotohanan. Naglalakad siya ng paraot parito, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng mainit na tsaa na unti-unting lumalamig. Ang marangyang bahay na ito ay dating puno ng mga bisita, mga sikat na personalidad at mga politiko. Ngayon, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malaking libingan. Ang mga pader ay nakamasid sa kanyang pag-iisa at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alingaw-ngaw ng kawalan. Ang huling pera sa bangko niya ay na-freeze dahil sa utos ng Anti-Money Laundering Council. Wala na ang kanyang mga alahas, dinala lahat ni Antonia. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang mga mamahaling muebles na unti-unti na ring nilalagyan ng tag ng mga nag-audit mula sa gobyerno. Sa labas ng gate, naririnig niya ang mga sigaw ng mga taong nagrally. Sila ay ang mga maliliit na negosyante, mga suppliers na hindi nabayaran ng De La Vega Logistics, at ang mga empleyadong nawalan ng trabaho
nang biglang gumuho ang kumpanya. Ang bawat sigaw nila ng katarungan ay tila matatalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang dangal ng matanda. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Mateo, basang-basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang pagiging arogante ay tila inaanod ng bawat patak ng tubig na tumutulo mula sa kanyang mamahaling ngunit maduming sapatos. Mateo, patakbong sinalubong ni Doña Aurora ang kanyang anak. Ano na ang mangyayari sa atin? Ang mga bangko ay tumatawag bawat oras. Sinabi ba sa iyo ng walang kwentang asawa mo kung paano ibalik ang pondo? Anong sinabi ni Maribel? Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto niya na ang salitang walang kwenta na palagi nilang ibinabato kay Maribel ay eksaktong tumutukoy sa kanila ngayon. Wala na ma. Mahinang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pagsuko at pagtanggap sa kapahamakan. Hindi na siya babalik. Hindi na natin siya mapipilit. Sinasabi niya, naharapin natin ang ating mga kalat. Anong harapin? Imposible. Nagwawalang sigaw ni Doña Aurora, sabay ibinato ang kanyang baso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng baso at ang pagkalat ng tsaa sa mamahaling carpet ay hindi pinansin ni Mateo. Ikaw ang CEO. Gumawa ka ng paraan. Tawagan mo si Antonia. Asikasuhin niyo ang mga investment na sinasabi niya. Isang mapait at tuyong tawa ang lumabas mula sa lalamunan ni Mateo. Ang pagtawa ng isang taong tuluyan nang nabaliw sa kanyang sariling kapalaran. Si Antonia ang nagnakaw ng huling pera natin, ma. Siya ang tumangay sa 500 milyong liquid funds patungo sa isang offshore account. At siya ang nag-trigger sa system na nagpadala ng mga lihim na dokumento natin sa gobyerno. Wala tayong pera. Wala na tayong kumpanya. At bukas, baka wala na rin tayong kalayaan. Natigilan si Doña Aurora. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Tila sinipsip ng isang hindi nakikitang halimaw. Ang kanyang mga binti ay nanghina. At bago pa man siya makahawak sa gilid ng sofa, tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Ang reyna ng mansyon ay nakalupasay sa gitna ng mga bubog, napapaligiran ng sariling kasakiman at kamangmangan. Samantala, habang ang pamilya de la Vega ay nalulunod sa impyernong sila mismo ang gumawa, si Maribel ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay sa probinsya. Kasalukuyan niyang pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang tasang tsokolate na mainit. Ang bawat higop niya rito ay matamis, hindi dahil puno ng asukal, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng kapayapaan na walang halong pangamba. Lumapit si Gabriel at umupo sa silya sa kanyang tabi. Nakita mo na ba ang balita? Tanong nito. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang pahiwatig ng katarungan. Hindi na ako nanonood ng balita, Gabriel, sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, kung saan ang langit ay naghahalo sa kulay ng kahel at lila. Ang katarungan ay hindi na kailangang ibalita. Kusa itong nagpapakita sa mga taong umabuso rito. Sapat na sa akin na alam kong nakakahinga na ako ng maluwag. Ngunit alam ni Maribel na hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Ang gobyerno ay naghahanda na ng mga formal na kaso. At sa malapit na hinaharap, haharapin niya muli ang taong nang abuso sa kanyang talino at pag-ibig. Hindi bilang isang martir na asawa, kundi bilang pinakamalakas na saksi ng katotohanan. Ang tanong na lamang ay, sa paghaharap nilang muli sa loob ng hukuman, may matitira pa bang lakas si Mateo para ipagtanggol ang kanyang sarili? O tuluyan na siyang luluhod sa harap ng babaeng nagpabagsak sa kanyang kaharian nang walang hawak na sandata kundi ang katotohanan? Ang mga ilaw na pula at asul mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagmistulang mga mapanuyang mata na nakamasid sa gumuguhong palasyo ng mga De La Vega. Ang malamig na hangin sa labas ng mansyon ay tila nagdadala ng sumpa. Habang ginagabayan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation,
Si Mateo palabas ng kanyang tahanan. Ang mabigat na yagbak ng kanilang mga sapatos sa semento ay ang tanging musikang umaalingaw sa paligid. Wala na ang mga mamamahayag na dati pumupuri sa kanyang katalinuhan sa pagnenegosyo. Ang mga nakatutok na lente ngayon ay nag-aabang sa pagbagsak ng isang bilyonaryong napatunayang manloloko. Sa gilid, nakita niya ang kanyang inang si Doña Aurora na walang magawa kundi umiyak habang nakaposas ang kanyang anak. Isang eksenang kailanman ay hindi pumasok sa kanilang pinakamahihirap na bangungot. Kinabukasan, sa loob ng malamig na interrogation room ng NBI, nakaupo si Mateo kasama ang kanyang abogado. Pilit niyang inaayos ang kanyang lukot na kurbata upang magmukha pa ring may kontrol. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Binigyan siya ng pagkakataong makipag-usap sa isang tao bago ang formal na pagdinig ng preliminary investigation, at isa lamang ang nasa isip niya. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Maribel. Hindi siya nakasuot ng luma at simpleng damit na nakasanayan ni Mateo. Nakasuot siya ng isang malinis na puting blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng buo, matatag, at hindi matitinag. Mabilis na tumayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at huwad na pag-asa. Maribel, salamat at dumating ka, bati ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamakaawa. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng kanyang dating asawa, ngunit mabilis itong inilayo ni Maribel. Isang simpleng galaw na nagpamukha sa lalaki kung gaano nakalayo ang distansya nilang dalawa. Anong kailangan mo, Mateo? Maikli lang ang oras ko, malamig na tugon ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig na hindi man lang nagpapakita ng awa. Please, Maribel, kailangan ko ang tulong mo. Bulong ni Mateo, halos lumuhod sa harap ng mesa. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nagkamali ako nang piliin ko si Antonia. Pero asawa mo pa rin ako. Ikaw lang ang makakapag-decrypt ng mga files na nakuha ng gobyerno. Tell them it was a system glitch. Sabihin mo na ikaw ang nagmanipulate ng mga numero nang hindi ko alam. Ako ang magbabayad ng piyansa mo, I swear. Protektahan mo lang ang pangalan ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Maribel. Pinagmasdan niya ang mukha ni Mateo. Ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ipinagtanggol niya sa lahat ng umaalipusta dito noon. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang duwag na handang isakripisyo ang babaeng kanyang sinaktan, mailigtas lamang ang sariling balat. Nakakaawa ka, Mateo, mahinahong wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit ang talim nito ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Hanggang sa huli, ang sarili mo pa rin ang iniisip mo. Hanggang sa huli, gusto mo pa rin akong gawing panangga sa mga kasalanan mo. Pinapirma mo ako ng waiver, di ba? Inalis mo ako sa kumpanya, kaya panindigan mo ang pagiging CEO mo ngayon. Bago pa man makasagot si Mateo, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang lead prosecutor ng kaso kasama ang ilang matataas na opisyal. Time is up, Mr. De La Vega. Proceed na tayo sa hearing room. Andito na ang expert witness natin na magpapaliwanag ng buong forensic accounting sa likod ng tax evasion ng kumpanya ninyo. Formal na anunsyo ng prosecutor. Napangiti si Mateo. Lumingon siya sa kanyang abogado. Expert witness, walang kahit sinong accountant sa buong Pilipinas ang makakabasa ng system na yon maliban sa asawa ko. We still have a chance. Ngunit ang nangiti sa labi ni Mateo ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding kilabot nang makita niyang hindi lumabas si Maribel. Sa halip, naglakad ito patungo sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno at kinuha ang isang makapal na asul na folder mula sa prosecutor. Let me formally introduce to you the state's lead independent forensic auditor. Pahayag ng prosecutor habang itinuturo si Maribel. Miss Maribel Santos, siya ang inatasan ng Anti-Money Laundering Council upang i-audit ang lahat
ng nakatagong yaman at pekeng transaksyon ng De La Vega Logistics. Bumagsak ang panga ni Mateo. Tila siya pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ang babaeng itinapon niya sa kalsada, ay siya ngayong nakahawak sa mismong patalim na tatapos sa kanyang kalayaan. Tumayo si Maribel sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong naglalaman ng lahat ng ebidensya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sinubukan ni Mateo na magmakaawa gamit ang paningin, nag-aasam ng kahit isang patak ng simpatiya mula sa 10 taon nilang pagsasama. Ngunit ang mga mata ni Maribel ay nanatiling blanko, isang salamin na nagpapakita lamang ng sariling kasalanan ng lalaki. Hindi ako nandito para iligtas ka, Mateo. Malamig ngunit matatag na pahayag ni Maribel. Ang bawat salita ay tila hatol ng kamatayan para sa kayabangan ng kanyang dating asawa. Nandito ako para ibalik ang katarungan sa mga taong niloko at inabuso mo. Habang isinasalansan ni Maribel ang mga ebidensya sa ibabaw ng mesa, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi para kay Mateo. Sa oras na buksan ni Maribel ang unang pahina ng kanyang report, tuluyan na bang magwawakas ang lahat para sa pamilya De La Vega? At sa pagpasok ni Mateo sa madilim na mundo ng bilangguan, anong uri ng bangungot ang maghihintay sa kanya kapag naiwan na siyang mag-isa kasama ang kanyang pagsisisi? Ang tunog ng pag-slide ng mabigat na bakal na pinto ay tila isang pagtapos sa lahat ng pangarap na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa loob ng makitid at madilim na selda ng City Jail, natagpuan ni Mateo ang sarili na nakaupo sa malamig na sementong kama. Wala na ang malambot na kutsyon, wala na ang aircon na nagpapaligaya sa kanyang balat. Ang hangin ay amoy pawis, kalawang, at kawalan ng pag-asa. Nakayuko si Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang nangyari sa pagdinig. Ang bawat numero na inilatag ni Maribel, ang bawat dokumentong may pirma niya na ginamit upang patunayan ang kanyang mga pandaraya, lahat ay hindi niya mapabulaanan. Ang kasanayan ni Maribel ay walang bahid ng galit, pawang mga malamig, at konkretong katotohanan lamang na tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Isang matandang preso na kasama niya sa selda ang tumikhim at inilapag ang isang gusot na dyaryo sa tabi niya. Ayan boss, basa mo muna bago ka umiyak. Pangaasar ng matanda. Tiningnan ni Mateo ang headline. Sa malalaking letra nakasulat, De La Vega Empire, gumuho. CEO Mateo De La Vega, wala ng lusot. Sa ilalim nito ay isang larawan niya na nakaposas habang sa kabilang pahina ay ang malinaw na litrato ni Maribel. Kalmado at kagalang-galang habang naglalakad palabas ng korte. Isang masakit na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Mateo. Ang kirot ay hindi dahil sa pagkawala ng kanyang yaman, kundi sa katotohanang naiwan siyang mag-isa. Pumikit siya at biglang nagbalik ang mga alaala. Mga alaalang matagal na niyang pinatay sa kanyang isipan. Nakita niya ang sarili 5 taon na ang nakalipas. Nagkasakit siya ng matindi at muntik ng ma-comatose dahil sa sobrang pagtatrabaho. Si Maribel ang hindi umalis sa tabi niya. Pinunasan ni Maribel ang kanyang pawis. Pinakain siya ng mainit na sabaw kahit hindi ito marunong magluto. At higit sa lahat, binantayan ni Maribel ang kumpanya. Tinitiyak na walang empleyadong hindi masuswelduhan habang nakaratay siya. Paanong nakalimutan niya ang mga iyon? Paanong hinayaan niyang masilaw siya sa mga papuri ng mga taong wala namang ambag sa kanyang tagumpay? Paano niya nagawang itaboy ang tanging babaeng handang sumalo sa lahat ng bala para sa kanya upang lamang ipagpalit sa isang Antonia na ninakawan siya sa kanyang pinakakritikal na sandali? Ang pader ng kanyang selda ay tila nagsimulang magsalita. Ibinabalik sa kanya ang sarili niyang mga bulyaw. Walang silbi, basura, anino. Ngayon, siya na ang basura. Siya na ang walang silbi. Sa labas ng madilim na mundo ni Mateo,
Isang maliwanag na umaga ang sumalubong kay Maribel. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman sa kanyang munting hardin. Ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ay tila pagpapataba sa kanyang sariling kaluluwa. Malaya na siya. Ang huling hakbang sa korte kahapon ay hindi paghihiganti. Ito ay isang paglaya mula sa mga kadenang matagal niyang tiniis. Lumapit si Gabriel, dala ang isang sobre na may selyo ng City Jail. "Para sa iyo, Maribel," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. "Galing kay Mateo, dumating kaninang umaga." Tinanggap ni Maribel ang sobre. Ang papel ay luma at manipis. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang pamilyar na sulat kamay ni Mateo. Ngunit ngayon ay magulo at tila isinulat ng isang taong nanginginig. Nagsimulang basahin ni Maribel. "Maribel, patawad. Sa bawat gabi na nakaupo ako sa madilim na kwartong ito, ang tanging nakikita ko ay ang mga oras na sinaktan kita. Tama ka. Ako ang umaasa sa iyo. Ako ang walang silbi kung wala ka. Nawala ko ang aking yaman, pero ang pinakamasakit na natuklasan ko ay ang pagkawala ng tanging taong totoong nagmamahal sa akin. Hindi ako humihingi ng tulong para sa kaso ko dahil alam kong nararapat sa akin ito. Humihingi lang ako ng isang huling pagkakataon na makita ka. Gusto ko lang sabihin ng harapan na nagsisisi ako." Tinitigan ni Maribel ang papel. Wala siyang naramdamang galit. Ngunit higit na nakakagulat, wala rin siyang naramdamang awa. Ang kanyang puso, na dati mabilis lumambot sa bawat kasinungalingan ni Mateo, ngayon ay tila isang matibay na muog na hindi na kailanman kayang tibagin ng mga salita. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at ibinigay ito pabalik kay Gabriel. "Anong gagawin mo rito?" tanong ni Gabriel. "Itabi mo o sunugin mo? Wala akong pakialam." Mahinahong sagot ni Maribel habang muling ibinabaling ang atensyon sa kanyang mga bulaklak. Ang pagsisisi niya ay para sa kanya, hindi para sa akin. Wala na akong obligasyong tanggapin ang paghingi ng tawad ng isang taong binigyan ko ng 10 taong pagkakataon, ngunit sinayang lang. Ngunit habang nananatiling matatag si Maribel, sa isang eskinita sa Maynila, isang babaeng dating nagniningning sa mamahaling alahas ang ngayoy naglalakad ng nakayuko. Ang mga kamay ni Antonia ay nanginginig habang pilit niyang itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng isang maruming sombrero. Ang kanyang ninakaw na pera sa offshore account ay na-freeze rin dahil sa alerto ng Interpol. Ngayon, wala na siyang matakbuhan. Ang bilog ay unti-unting sumasara. Kung ang katarungan ay naningil na kay Mateo, paano haharapin ni Doña Aurora at Antonia ang hagupit ng karma na kanilang hinabi gamit ang sarili nilang kasakiman? At handa na ba si Maribel na tuluyang isara ang pinto sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Ang amoy ng luma at basang karton ay pumalit sa samyo ng mga mamahaling pabango na dati nakabalot sa katawan ni Doña Aurora. Ang reyna ng mga De La Vega ay kasalukuyang nakaupo sa isang bangko sa labas ng pampublikong ospital. Wala na ang kanyang mga alahas. Ang natitirang ginto sa kanyang leeg ay ibinenta niya kahapon upang makabili ng kanyang maintenance medicine para sa puso. Ang kanyang mga kamay, na dati ginagamit lamang pang-utos, ay ngayon nanginginig habang hawak ang isang plastik na naglalaman ng murang tinapay. Wala nang natira. Ang mansyon ay kinumpiska ng gobyerno. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tila mga aninong naglaho sa tuwing sinusubukan niyang humingi ng tulong. Si Mateo ay nakakulong at si Antonia, ang babaeng inakala niyang magdadala sa kanila sa mas malaking karangyaan, ay nag-iwan lamang ng butas sa kanilang mga buhay. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bangko kung saan siya nakaupo. Hindi ito isang marangyang sasakyan, kundi isang simpleng sedan. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng maong at simpleng puting blusa. Ang mga hakbang nito ay kalmado,
Walang halong pagmamayabang, ngunit nagdadala ng isang kakaibang liwanag. Napaangat ng tingin si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng makilala ang babaeng papalapit sa kanya. Si Maribel. Pilit na itinaas ni Doña Aurora ang kanyang baba. Sinusubukang bawiin ang kaunting dangal na natitira sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Maribel? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na tama ka? Matalim na tanong ng matanda. Kahit na ang kanyang boses ay nanghihina. Hindi sumagot si Maribel ng may galit. Tiningnan lamang niya ang matanda. Ang mga kulubot na mas lalong lumalim. Ang mga matang puno ng pagod at takot. Ang babaeng dati tinitingala niya bilang pangalawang ina ngayon ay hindi naiiba sa mga pulubing dati nitong itinataboy. Hindi ako nandito para manumbat, Doña Aurora. Malambot ngunit matatag na sagot ni Maribel. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang makapal na sobre. Ipinatong niya ito sa tabi ng matanda. Iyan ang mga dokumento ng maliit na lupain sa probinsya na nakapangalan pa rin kay Mateo noong binata pa siya. Hindi ito nakita ng gobyerno dahil binili niya yon gamit ang sarili niyang ipon noon bago pa naging tuso. Inayos ko ang mga papeles. Maaari mo itong ibenta para may magamit ka pambayad sa abogado ni Mateo o para may matirhan ka. Natigilan si Doña Aurora. Tinitigan niya ang sobre na tila isa itong nagliliyab na apoy. Ang pride sa kanyang dibdib ay naglalaban-laban sa matinding pangangailangan na mabuhay. Bakit mo ito ginagawa? Nanginginig na tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang tubigan. Pinahirapan kita. Itinaboy kita na parang aso. Bakit binibigyan mo ako ng tulong? Dahil hindi ako tulad ninyo. Simpleng sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay tila isang payapang karagatan na hindi kayang bulabugin ng anumang bagyo. Kung hahayaan kong kainin ako ng galit, magiging kapareho ko rin kayo. Ibinabalik ko lamang ang buhay na inutang ko sa inyo noong una ninyo akong tinanggap. Ngunit pagkatapos nito, wala na tayong anumang ugnayan. Bayad na ako at malaya na ako. Tumalikod si Maribel. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang formal na pamamaalam sa bahagi ng buhay niya na puno ng pagdurusa. Naiwan si Doña Aurora na nakahawak sa sobre. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinipigilan dahil sa pride ay tuluyang bumagsak. Ang pag-iyak niya ay hindi na dahil sa nawalang yaman, kundi dahil sa matinding hiya. Ang babaeng itinuring niyang basura ang siya pang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng dangal na maaari niyang hawakan. Samamantala, sa isang madilim at mabahong eskinita, hindi kalayuan, sa port area, isang babaeng may sira-sirang sapatos ang pilit nagtatago sa likod ng mga basurahan. Si Antonia. Ang kanyang muka ay puno ng dumi at ang kanyang dating makinis na buhok ay buhol-buhol. Napaligiran siya ng dalawang malalaking lalaki na may mga tattoo. Sila ay mga tauhan ng underground loan shark na inutangan niya upang makabili ng pekeng pasaporte nang ma-freeze ang pera niya sa bangko. Nasaan ang bayad mo, Antonia? Tanong ng isang lalaki. Ang boses ay tila isang ungol ng hayop. Akala mo ba makakatakas ka gamit ang pekeng pangalan? Please, bigyan niyo pa ako ng isang araw. Pagmamakaawa ni Antonia, ang kanyang boses na dati punong-puno ng kayabangan ay ngayoy isang nakakaawang hikbi. Luluhod na sana siya nang biglang tumunog ang sirena ng pulisya mula sa kanto. Nagkanya-kanyang takbo ang mga lalaki, iniiwan si Antonia na nanginginig sa takot. Ngunit hindi ang mga loan shark ang hinahanap ng pulis. Isang opisyal ang lumapit kay Antonia. Hawak ang isang warrant of arrest. Antonia Villaruel, ikaw ay inaaresto sa salang grand theft at money laundering na isinampa ng gobyerno kaugnay sa kaso ni Mateo de la Vega. Malamig na pahayag ng pulis habang isinusuot ang malamig na posas sa mga pulso ni Antonia. Sa pagkakataong yon, alam ni Antonia na ang kanyang ilusyon ng pagiging reyna
ay tuluyan ng natapos. Ang kanyang huling hantungan ay hindi isang kastilyo sa Switzerland, kundi ang madilim na rehas na kakaharapin din ng lalaking niloko niya. Habang ang mga kaaway ni Maribel ay isa-isang nilalamon ng kanilang sariling mga kasalanan, isang bagong kabanata ang naghihintay sa babaeng natutong bumangon mula sa kanyang mga abo. Handa na ba si Maribel na harapin si Mateo sa huling pagkakataon upang tuluyang selyuhan ang kanilang nakaraan bago niya buksan ang pintuan para sa sarili niyang kinabukasan? Ang hangin sa loob ng visitors area ng City Jail ay mabigat. Amoy disinfektante na inihalo sa lumang pawis. Ang pagitan ng mga rehas na bakal ay nagsisilbing malamig na hangganan sa pagitan ng dalawang mundong hindi na kailanman magtatagpo. Nakaupo si Maribel sa kabilang ibayo ng salamin, kalmado at tahimik, hinihintay ang pagdating ng huling anino mula sa kanyang nakaraan. Nang bumukas ang pinto sa kabilang bahagi, lumabas si Mateo. Ang lalaking dati naglalakad ng may pagmamalaki at kayabangan ay ngayoy nakayuko. Nakasuot siya ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga puting hibla na hindi nakita noon. Ang kanyang balikat ay bagsak, tila pinapasa ng bigat ng bilyon-bilyong kasalanan ng naghihintay ng hatol. Naupo si Mateo at dahan-dahang kinuha ang telepono sa gilid ng salamin. Tiningnan niya si Maribel sa mga mata. Inaasahan niyang makikita ang pagkasuklam o baka isang maliit na ngiti ng tagumpay mula sa babaeng kanyang inapi. Ngunit wala. Ang mga mata ni Maribel ay tila isang lawa na walang alon, payapa at hindi maabot. Maribel, panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay garalgal at basag. Hindi ko inaasahang pupunta ka. Akala ko, hindi mo na ako gustong makita pa. Kinuha ni Maribel ang telepono sa kanyang panig. Nandito ako hindi para makipag-usap tungkol sa nakaraan, Mateo. Nandito ako para ibigay ito. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Maribel ang isang brown na envelope. Ipinasa niya ito sa gwardiya upang iabot kay Mateo. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang pinal na papel ng kanilang annulment na naging epektibo na. Sa ilalim ng papel na yon, may isa pang dokumento, ang titulo ng isang lumang bahay sa probinsya na hindi saklaw ng mga nakumpiskang ari-arian. Tinitigan ni Mateo ang mga papel. Ang luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyang pumatak sa ibabaw ng mga dokumento. Bakit? Bulong ni Mateo, ang kanyang luha ay patuloy na umaagos. Matapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, matapos kitang ipagpalit, saktan at itapon, bakit nag-iwan ka pa ng bahay para sa akin? Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay dito nang walang-wala. Ang bahay na yan ay hindi pa buya, Mateo. Sagot ni Maribel. Ang kanyang tinig ay malambot, ngunit walang bahid ng pagbabalik loob. Iyan ang huling paalala na minsan, bago kanila mo ng pera at kapangyarihan, may isang simpleng lalaki na nangako sa akin ng isang simpleng buhay. Ibinigay ko yan para hindi mo kalimutan kung saan ka nagsimula, sakaling dumating ang araw na makalabas ka rito. Napahagulgol si Mateo. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila iyak ng isang batang nawawala sa dilim. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa mesa, ang kanyang balikat ay umaalon sa tindi ng pagsisisi. Ngayon niya lamang lubos na naintindihan. Hindi kinuha ni Maribel ang kanyang yaman. Pinigilan lamang nito na kainin siya ng buo ng sarili niyang kasakiman. Patawad, Maribel, hikbi ni Mateo. Kahit na alam niyang hindi sapat ang 1,000 paghingi ng tawad upang ibalik ang 10 taon ng pagdurusa. Patawad sa lahat. Pinanood ni Maribel ang pag-iyak ng lalaki. Minsan, ang luhang yon ay magpapatakbo sa kanya upang yakapin at patahanin si Mateo. Ngunit ngayon, siya ay isang tagamasid na lamang. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naglaho na, naiwan ang isang malinis at payapang espasyo.
Pinapatawad na kita, Mateo, sabi ni Maribel, at sa unang pagkakataon, may maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng isang nanalo, kundi ngiti ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Pinapatawad kita para sa aking sarili, para makapagpatuloy na ako. Ibinaba ni Maribel ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya si Mateo sa huling pagkakataon, isang huling larawan ng nakaraan na hindi na niya kailanman lilingunin. Paglabas ni Maribel, mula sa pasilidad ng City Jail, ang sikat ng araw ay tila sumalubong sa kanya bilang isang matandang kaibigan. Ang mainit na hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Wala nang bigat sa kanyang mga balikat. Wala nang mga lihim na kailangang itago. Ang aklat ng mga De La Vega ay tuluyan ng naisara. At ang panulat ay nasa kanyang mga kamay na upang isulat ang sarili niyang kwento. Sa pag-uwi niya, ano ang naghihintay sa babaeng bumuo ng sariling tagumpay mula sa mga guho ng isang mapait na nakaraan? At paano niya sasalubungin ang isang pag-ibig na naghintay ng tahimik sa gilid? Handang bigyan siya ng mundong hindi niya kailangang ipaglaban upang maranasan. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pag-alis sa isang madilim na silid, kundi ang pagpili na huwag nang lumingon pa sa mga taong pilit kang ikinulong. Ang opisina ni Maribel sa probinsya ay hindi kasing garbo ng tore ni Mateo sa Maynila, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng sikat ng araw at amoy ng bagong luyang kape. Ang karatulang kahoy sa labas na may nakaukit na Maribel Santos Forensic Accounting at Consultancy ay isang simpleng deklarasyon na siya ay hindi na anino ng kahit sino. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang pangalan, ng kanyang oras at ng kanyang kapalaran. Isang hapon, habang abala si Maribel sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang kooperatiba ng mga magsasaka, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. May dala siyang isang maliit na palayok ng puting bulaklak. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila nagbibigay ng init sa buong silid. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, sabi ni Gabriel habang maingat na inilalapag ang bulaklak sa ibabaw ng mesa ni Maribel. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagdait at sa pagkakataong yon, isang kuryente ng kaba at kilig ang gumapang sa balat ni Maribel. Isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang katawan. Salamat, Gabriel. Palagi kang nandyan. Mahinang sagot ni Maribel. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at doon niya nakita ang paghanga na hindi nakabase sa kung ano ang maaari niyang ibigay, kundi sa kung sino siya bilang tao. Maribel, tapos na ang lahat ng gulo. Nakita ko ang balita na ituloy na ang huling hatol kay Mateo. Sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang nag-iwan ng dignidad para sa kanila. Wika ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Maribel sa ibabaw ng mesa. Ngayon, maaari ka na bang tumingin sa hinaharap? Kasama ako? Hindi nakasagot agad si Maribel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing pangako. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang kanyang nararamdaman, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay sa labas ng pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng mabilis at gulugulong paghinga ay maririnig mula sa hallway. Pagbukas ni Maribel sa pinto, muntik na siyang mapaatras. Isang babae ang nakaluhod sa sahig, nakasandal sa pader. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng mga ibon. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng mantsa ng grasa at putik. Ang dati makinis at mapuputing balat ay puno ng mga pasa. Ito ang babaeng dating naglakad sa mga red carpet na tila isang reyna. Ito si Antonia. Maribel, tulungan mo ako. Hikbi ni Antonia. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Tila may hinahabol siyang kamatayan. Hinahabol nila ako. Ang mga pinagkautangan ko. Papatayin nila ako.
Napahinto si Maribel. Tinitigan niya ang babaeng naging mitya ng kanyang pinakamatinding sakit. Nakita niya ang babaeng tumawa habang sinasampal siya ni Mateo. Nakita niya ang babaeng nagnakaw ng bawat piraso ng kanyang kaligayahan. Ngayon, ang kontrabidang iyon ay nakaluhod sa kanyang harapan, nanginginig at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Wala ka nang makukuha sa akin, Antonia. Malamig na wika ni Maribel, ngunit sa ilalim ng lamig na yon ay may bakas ng pait. Nakuha mo na ang lahat, di ba? Ang pera, ang asawa ko, ang mansyon. Bakit ka nandito? Wala na ang lahat. Ninakawan din ako ni Marco. Ipinain niya ako sa mga loan shark. Sigaw ni Antonia habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng pantalon ni Maribel. Ikaw lang ang may alam kung paano itago ang mga bakas. Please, Maribel, iligtas mo ako. Kahit itago mo lang ako dito. Lalapit sana si Gabriel upang itaboy ang babae. Ngunit itinaas ni Maribel ang kanyang kamay upang pigilan siya. Tumingin si Maribel sa paligid ng kanyang opisina. Isang lugar na puno ng dangal at katapatan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Antonia, ang simbolo ng lahat ng kabulukan ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga pulis. Ang sirena ay tila isang hatol na unti-unting lumalapit. Anong gagawin ni Maribel? Hahayaan ba niyang kainin ng awa ang kanyang puso para sa taong sumira sa kanya o tatayo siya bilang saksi sa huling bagsak ng kanyang kaaway? At sa huling paghaharap na ito, magagawa kaya ni Maribel na tuluyang putulin ang ugnayan sa dilim upang yakapin ang liwanag na iniaalok ni Gabriel? Ang tunog ng papalapit na sirena ay tila isang malakas na hatol na bumabasag sa katahimikan ng hapon. Sa loob ng maliit na opisina ni Maribel, ang hangin ay naging masikip, puno ng amoy ng takot at dumi na dala ni Antonia. Nakaluhod pa rin ang dating reyna ng ganda. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa sahig na tila ito ang huling piraso ng lupa sa gitna ng isang lumulunod na baha. Maribel, please, wag mo akong ipamigay sa kanila. Pagsusumamo ni Antonia, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka na puno ng desperasyon. Dati naman tayong magkaibigan, di ba? Kahit kaunting awa lang, Maribel, alam kong mabuti kang tao. Isang malamig na katahimikan ang isinagot ni Maribel. Tinitigan niya si Antonia, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkapuot na hinaluan ng awa. Kumuha si Maribel ng isang basong tubig at inilapag ito sa sahig, malapit sa nanginginig na kamay ng babae. Uminom ka muna, Antonia, mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Dahil pagkatapos nito, mahaba-habang paliwanagan ang gagawin mo sa batas. At tungkol sa pagkakaibigan, namatay iyon sa sandaling pumasok ka sa buhay namin ni Mateo para manira. Hindi ko naman gustong saktan ka, Maribel. Nadala lang ako ng tukso. Si Mateo ang lumapit sa akin. Depensa ni Antonia, pilit pa ring ibinabalato ang kasalanan sa iba. Kahit na huling-huli na siya, lumapit ang mga pulis sa pintuan. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang at ang kalansing ng mga posas ay tila huling kumpas ng kamatayan para sa kalayaan ni Antonia. Marahang humakbang si Maribel pabalik, sumandal sa matatag na braso ni Gabriel na tila isang muog ng proteksyon. Officer, siya po ang hinahanap ninyo. Formal na pahayag ni Maribel. Nang hawakan ng mga pulis ang braso ni Antonia upang itayo ito, isang marahas na hiyaw ang pinakawalan ng babae. Ang kanyang pag-iyak ay hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng isang taong hindi matanggap na ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Maribel, puno ng puot at sumpa. Hindi pa ito tapos, Maribel. Magbabayad ka rin. Isusumpa kita. Sigaw ni Antonia hanggang sa ang kanyang boses ay tuluyan ng malunod sa tunog ng nagsasarang pinto ng sasakyan ng pulis.
Nang muling bumalik ang katahimikan sa opisina, tila may isang mabigat na ulap ang pinalayas ng hangin. Napabuntong hininga si Maribel at dahan-dahang napaupo sa kanyang silya. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na humahaplos sa kanyang likuran. Tapos na, Maribel. Wala na sila. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Tumingin si Maribel sa bintana. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang maging kulay ginto, naghahanda sa paglubog. Kinuha niya ang isang lumang litrato na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga files. Isang litrato niya noong bata pa siya, bago pa siya naging Mrs. De La Vega. Sa isang dahan-dahang pagkilos, pinunit niya ang litrato at itinapon sa basurahan. Hindi niya na kailangan ang mga alaala ng babaeng martir. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang bagong Maribel, isang babaeng matalino, matapang, at higit sa lahat, malaya. Lumabas silang dalawa ni Gabriel mula sa opisina. Sa labas, ang mga magsasaka at mga kapitbahay ay bumabati sa kanya ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa tulong na ibinigay niya sa kanilang kooperatiba. Dito sa probinsya, nahanap ni Maribel ang tunay na yaman, ang pagpapahalaga ng kapwa at ang kapayapaan ng budhi. Naglakad sila patungo sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay banayad na humahalik sa buhangin. Huminto si Maribel at huminga ng malalim, ninanamnam ang alat ng dagat at ang bango ng kalayaan. Gabriel, tawag niya, habang nakatingin sa malayo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong ako mismo ay isinuko na ang sarili ko. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang magkabilang balikat ni Maribel. Iniharap ito sa kanya. Hindi mahirap manatili sa tabi ng isang bituin, Maribel. Kahit gaano kadilim ang gabi, alam kong magliliwanag ka rin sa huli. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. At sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim, isang matamis at mapayapang halik ang nagsilbing selyo ng kanilang bagong simula. Ang bawat pait ng 10 taon ay tila natunaw sa init ng sandaling iyon. Ang kwento ni Maribel ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa muling pagkabuo ng isang pusong winasak ng iba, ngunit binuo muli ng sariling lakas at ng isang tunay na pag-ibig. Ang huling kabanata ng isang masalimuot na kwento ay hindi laging nagtatapos sa isang malaking handaan, kundi sa isang tahimik na sandali kung saan ang bawat sugat ay hindi na nagdurugo, kundi nagsisilbi na lamang na pilat ng tagumpay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De La Vega. Sa isang maliit na bayan sa Hilaga, ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng namumukadkad na sampagwita at bagong aning palay. Ang dating Mrs. De La Vega ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng kanyang sariling lupain ay si Maribel Santos, isang babaeng ang yaman ay hindi na sinusukat sa bilyon, kundi sa bilang ng mga pamilyang natutulungan ng kanyang kooperatiba. Sa loob ng Correctional Institution for Women, si Antonia ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng mamahaling alahas ay ngayoy magaspang na sa paggawa ng mga handicrafts na bahagi ng rehabilitasyon. Wala na ang kanyang mga tagahanga, wala na ang kanyang luho. Ang tanging naririnig niya sa gabi ay ang tunog ng sarili niyang mga hikbi at ang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabilang panig, sa City Jail, si Mateo ay nagsisilbi ng kanyang sentensya nang may kakaibang katahimikan. Hindi na siya ang aroganteng CEO. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo upang turuan ang mga kapwa preso ng simpleng bookkeeping at pag-iimpok. Sa bawat gabi bago siya matulog sa kanyang maliit na higaan, tinitingnan niya ang isang maliit na bintanang may rehas. Doon, bumubulong siya ng isang panalangin para sa babaeng minsang naging anghel sa kanyang buhay. Ang pagsisisi niya ay hindi na nagnanais ng kapatawaran mula kay Maribel.
kundi nagnanais na maging isang mas mabuting tao para sa sarili niyang kaluluwa. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa maliit na bahay sa probinsya na ibinigay ni Maribel. Ang matandang babae na dating hindi humahawak ng walis ay ngayon natuto ng magbungkal ng lupa para sa kanyang munting taniman ng gulay. Sa bawat hapong nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa direksyon ng bayan kung nasaan ang opisina ni Maribel. Ang kanyang puso ay puno ng matinding hiya. Ngunit kasabay nito ay ang isang tahimik na pasasalamat sa basurang itinapon niya na siyang nagligtas sa kanyang katandaan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang naglulubog sa likod ng mga bundok, si Maribel at Gabriel ay naglalakad sa tabing dagat. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay tila isang bagong tula na isinusulat ng tadhana. Ang bawat hakbang ay hindi na mabigat. Wala nang takot na baka may humahabol na utang o kasinungalingan. Masaya ka na ba talaga, Maribel? Tanong ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang kamay ng babae. Tumingin si Maribel sa malawak na karagatan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay, kahel na langit. Ngayon ko lang naintindihan, Gabriel. Ang tunay na yaman ay hindi ang pagmamay-ari ng mundo, kundi ang pagmamay-ari mo sa sarili mong kaluluwa. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Huminto sila at hinarap ang isa't isa. Ang tunog ng banayad na alon at ang huni ng mga ibon na pauwi sa kanilang mga pugad ay tila isang koro na nagbabasbas sa kanilang pag-iibigan. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag, alam ni Maribel na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naging biktima, kundi tungkol sa isang babaeng naging arkitekto ng sarili niyang kaligayahan.